Kabanata 1051. Nang marinig ang mga salita ni Boy Eto daw, ang mga mata ni Andy Shi ay marahas na nag-vibrate sa hindi makapaniwala. Boy Eto, pinapaalis mo ba ako? Si Boy Eto, na pinananatili ang kanyang walang ekspresyon na mukha, ay tumango ng mariin. Napaluhod si Andy kasabay ng isang kalabog, sinabing, kung hindi dahil kay Boy Eto, ako, si Andy Shi ay namatay na 7 taon na ang nakakaraan. Maliban kung personal akong patayin ni Master Boy Eto, hinding-hindi ako aalis. Ngumisi si Boy Eto, kung ayaw mong umalis, maaari kang humingi ng tawad sa doktor na ito, at pagkatapos ay isang malamig na sulyap ang ibinalik niya sa nakatulala na si Rodolfo sa tabi niya, baliin mo ang braso ng iyong walang kwentang anak bilang pagbabayad sala. Nang marinig ito, sumabog si Rodolfo, Master Boy Eto, ang tatay ko ay palaging tapat sa iyo. Para sa isang tagalabas, gagawin mo pang ang sakta ng sarili mong mga tao. Itigil mo na yang kalokohan mo. Galit na nagmura si Boy Eto. Let it be know here and now, offending this doctor is the same as offending me. Kung hindi mo matutugunan ang mga kondisyong inilatag ko, then you father and son can get out of here. Naramdaman ni Andy ang pagtibok ng kanyang puso sa takot. Kahit na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, lumuhod siya sa harap ni Lito, I'm sorry, please forgive me. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Rodolfo. Pumuti si Rodolfo, Tay, huwag. Bago pa tuluyang lumabas ang mga salita, kumilos na si Andy. Sa isang malutong na, bitek, nabali ang braso ni Rodolfo. Yumuko si Andy kay Lito, kontento ka na ba? Hindi siya pinansin ni Lito, sa halip ay lumingon kay Boy Eto, paalisin mo sila, sisimulan ko ang iyong acupuncture treatment. Kinawian ni Boy Eto ang kanyang kamay, ano pa ang hinihintay nyo? Lahat, labas. Sina Andy, Rodolfo, at ang iba ay masunaring umalis at isinara ang pinto sa likuran nila. Pagkaalis pa lang nila, tumayo si Boy Eto, na kilala rin bilang daw ang ikatlong guro, lumuhod, at nagsabi, pagbati, Master Lito. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, nabulunan siya, Sir Lito, saan ka napunta nitong nakaraang 7 taon? Hinanap kita ng mga tao sa mga dulo ng mundo, ngunit hindi matagpuan ang iyong anyo. Akala ko nawalan ka na ng buhay sa kalamidad na iyon. Casual na sumagot si Lito, okay lang ako, maaari kang tumayo. Pinunasan ni Boy Eto ang kanyang mga luha, tumayo at nagsabi, Master Lito, nilikha ko ang underworld na ito para sa iyo. Hindi ko kailanman inaangkin ang trono para sa aking sarili, palaging pinapanatili ang posisyon para sa iyo. Pananatiling kalmado ang ekspresyon, sinabi ni Lito, hindi ako interesado. Master Lito, sa tingin mo ba ay hindi ito karapat-dapat? Ako, si Boy Eto daw III, ay kayang lumaban ng mas mahigpit, hanggang sa masiyahan ka sa posisyon. Sa malakas na boses, ipinahayag ni Boy Eto ang kanyang lubos na dedikasyon. Pagkasabi nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi mapigilan na umuubo dahil sa emosyonal na pagkabalisa. Kaagad, ay nalalayan siya ni Lito sa isang sopa at sinimulan ang paggamot sa acupuncture. Dahil sa imposibilidad ng paggamit ng mga panloob na puwersa, umasa si Lito sa mga tradisyonal na pamamaraan ng acupuncture na tumagal ng mahabang panahon. Sa pagtatapos ng pamamaraan, ang damit ni Lito ay basang-basa ng pawis. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya. Pagtayo, si Boy Eto daw ay bumuti ng husto, ang kanyang paghinga ay pantay at walang hadlang. Kumuha siya ng swing, pumutok ang kanyang mga buko at sumipol ang suntok sa hangin. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon, Master Lito, iniligtas mo ang aking buhay, lumuhod siyang muli sa sobrang pasasalamat. Tumayo ka, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Hindi mo kailangang magsaluduhan, sabi ni Lito na may halong disgusto. Nang makitang hindi nasisiyahan si Lito, si Ginoong Dao III ay hindi nang ahas na suwayan siya at nagmamadaling tumayo. Sinabi ni Lito, dalhan mo ako ng papel at panulat. Kaagad, dinala mismo ni Ginoong Dao III ang papel at panulat, mabilis na isinulat ni Lito ang 2 race eta, kunin ang gamot ayon sa race eta na ito, 1 dosis sa 1 araw, at magpatuloy sa loob ng 1 buwan. Nang walang pag-aalinlangan, natanggap ni Ginoong Dao III ang race eta na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan, tiyak na susundin ko ang mga tagubilin ni Mr. Lito. Tumango si Lito, kung ganoon ay mauuna na ako. Mr. Lito, mangyaring maghintay. Agad siyang pinigilan ni Ginoong Dao III, pwede bang makipagkita ka sa mga tauhan ko? Hindi na pareho ang mga bagay ngayon kumpara sa nakaraan, kahit papaano ay hayaan mo silang makita kung sino ang kanilang amo. Hindi ako interesado. Tahimik na tumanggi si Lito. Si Mr. Dao III ay nakipagkompromiso, kung gayon, maaari ba akong magtalaga ng isang tao na magpoprotekta sa iyo?
Dapat mo man lang tanggapin ito, di ba? Tumaas ang isang kilay ni Lito, Mr. Dao III, bakit ang dami mong sinasabi? Si Mr. Dao III ay nagsuot ng masakit na ekspresyon, nag-aalala lang ako sa iyo. 7 taon na ang nakalipas mula noong huli nating pagkikita, at kung mawala ka ulit sa loob ng 7 taon. Mahinahong sumagot si Lito, kung natatakot kang hindi ako makontak, maaari akong mag-iwan sa iyo ng mobile number. Tuwang-tuwa si Ginoong Dao III, salamat, Mr. Argel. Ibinigay sa kanya ni Lito ang numero, itinaas ang kanyang paa para umalis, ngunit pinigilan siya ni Ginoong Dao III, Mr. Argel, mangyaring dalhin ito sa iyo. Ito ay isang maliit na itim na token na may nakaukit na gintong, Dao, na karakter. 3 lang ang ginawa ko sa mga token na ito. Sa mundong ito sa ilalim ng lupa, ang makita ang token na ito ay kasing ganda ng makita mo ako. Baka mapapakinabangan mo ito. Si Lito naman ay walang pakialam. Tinanggap niya ang taos-pusong pasasalamat ni Boy Eto, at halos lumuha si Boy Eto. Binuksan ni Lito ang pinto at lumabas. Mabilis na sumunod si Boy Eto, hayaan mo akong ihatid ka palabas. Matapos makita si Lito, nagtanong si Andy na may nakakadismaya na tingin, Young Master, ano ang pinanggalingan ng binata na iyon kung kaya't iginagalang mo siya? Hindi ko pa nakitang pinakitunguhan mo ang sino man ng ganoon kababa. Wala kang naiintindihan. Pinaikit ni Boy Eto ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagpipitagan, si Lord Lito Argel iyon. Ano? Si Lord Lito Argel yun. Pakiramdam ni Andy ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sa pagsunod kay Boy Eto sa loob ng 7 taon, madalas niyang marinig na binanggit niya si Lord Lito Argel, isang taong kasing lakas ng isang Diyos at ang tunay na Panginoon ng underworld na ito. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinangarap na ang tinatawag na Lord Lito ay magiging isang ordinaryong binata. Nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, naisip niya kung paano niya sinisigawan ang isang kilalang tao, at nakahinga siya ng maluwag na buhay pa, na nagpapakita kung gaano kaawa ang kabilang partido. Umalis si Lito sa underworld na nagbabalak umuwi para magpahinga. Gabi na noon. Nang malapit na siya sa kanyang kapitbahayan, bumungad sa kanya ang ilaw ng sasakyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, likas niyang naramdaman na ang papalapit na tao ay may masamang intensyon. Kaya naman, instinctive niya itong iniiwasan. Naku, wala na siyang lakas sa loob, wala pa ang bilis niya. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya ng isang sasakyan. Naramdaman ni Lito ang kanyang sarili na lumulutang sa hangin, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Tumalsik ang mainit na dugo mula sa kanyang ulo at hindi niya maigalaw ang isang kalamnan. Unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng dugo sa kanyang leeg na nabahira ng itim na pendant na kasama niya mula pagkabata. Isang nakakatakot na crimson na liwanag ang lumitaw mula sa sinaunang jade, unti-unting lumawak, na bumalot kay Lito. Kasabay nito, pumasok si Lito sa isang kakaibang panaginip. Sa harap niya ay isang dagat ng hamog, ngunit siya ay tila nasuspine sa himpapawid. Nang kumalat ang hamog, napagtanto niya na siya ay nasa gitna ng isang walang hanggan, napakalawak na kawalan. Ang nakakatakot ay maraming lapida ang nakakalat sa kanyang paligid, bawat isa ay nakaukit na may iba't ibang pangalan at titulo. Ang uhaw sa dugo na Vampire King, ang Profound Heavenly Demon Elder, ang Primordial Demon Venerable. Ang mga pangalan na ito, bawat isa sa kanila ay tila hindi kapani-paniwalang engrandi. Ang mga lapida na ito, lahat ay nakakandado ng makapal na tanikala, ay bahagyang lumulutang sa kawalan. Sa pagtingin sa paligid, ang mga lapida ay hindi mabilang, napakarami upang tanggapin. Where on earth am I? Namatay na ba ako, saan ba ito? Si Lito ay may pagdududa sa kanyang puso. Nang siya ay natarante, isang tinig na hindi kapani-paniwalang sinaunang dumating ka na. Hindi lamang ang tinig ay sinaunang, ngunit ito rin ay nagpalabas ng isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at pakikiramay. Nagudyok ito ng hindi mapigil na pagnanasa na lumuha sa narinig. Para bang ang pinanggalingan ng boses ay lumampas sa hindi mabilang na mga taon ng patuloy na nagbabagong mundo, nakita sa lahat ng bagay, gayunpaman ay nagkikimkim pa rin ng awa sa kanyang puso. Lumingalinga si Lito sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Tinanong niya, sino ka? Ako ang ninuno mo. Dahil nakikita mo ako, ito ay nagpapahiwatig na ang bloodline na ipinasa sa akin ay naging aktibo sa loob mo, na gumising sa Jade Pendant at dinala ka rito, ang sagot nito. Yung Jade Pendant. Ito kaya yung sinaunang Black Jade na natanggap ko mula sa nanay ko. Bulong ni Lito sa sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay dahil sa aksidenteng ito kaya niya nabuksan ang sekreto ng sinaunang Jade na ito. Bakit mo ako dinala rito, at ano itong mga tapyas na bato? Tanong ni Lito.
The voice chuckled, I didn't expect you to be so calm. Worthy of being my descendant indeed, very good. Ipinagpatuloy niya, ito ay isang lugar ng pagsasanay. Ang mga tapyas ng bato na nakikita mo ay ang aking mga taunang kalaban, karamihan sa kanila ay mga sinaunang demonyo. Ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay natatakan sa loob ng mga tapyas ng bato. Si Lito ay may masamang premonition, sa pamamagitan ng pagsasanay, hindi mo ibig sabihin na palayain ang mga nilalang na ito upang labanan ako, hindi ba? Tuwang-tuwa ang boses, talagang kaapo-apuhan kita. Nahulaan mo agad. May 80 milyon na demonyo dito. Kung kaya mong talunin silang lahat, baka ma-challenge mo lang ako. 80 milyon. Naisip ni Lito na may mali sa kanyang pandinig. At sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa 80 milyong demonyong ito ay magiging kwalipikado siyang hamanin ang kanyang ninuno. Gaano kalakas ang ninuno na ito? Ngunit nawala ko ang lahat ng aking panloob na enerhiya, at wala akong espiritual na ugat. Ipinahayag ni Lito ang kanyang pag-aalala. Ang utu-utu mong bata, hindi ka nawala ng lakas sa loob. Napigilan lang ito ng 10 artifact na sumanib sa iyo, paliwanag ng matandang boses. Kung tungkol sa espiritual na ugat, the voice sounded very dismissive, that's what the common folk care about. Ang lahi natin ay hindi umaasa sa mga bagay na ganyan. Nagtaka si Lito, paano ako maglilinang ng walang espiritual na ugat? Sumagot ang isang matandang boses, una, sugpuin ko ang 10 kabanalan sa iyong katawan, tutulungan ka sa pagsipsip ng mga ito, pagkatapos ay unti-unting mababawi ang iyong panloob na kapangyarihan. Nang marinig ito, naging nasa sabik si Lito, pagkatapos ng lahat, kung minsan, ang kamao ay ang tunay na katotohanan. Sa sandaling ito, isang puting liwanag ang bumalot kay Lito. Pakiramdam niya ay may mabilis na pag-ikot sa kanyang katawan. Sabay na parang dalawang puwersa ang naglalaban sa loob niya. Ang kanyang mga kalamnan ay parang napunit, at tiniis niya ang matinding sakit. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, sa wakas ay tumigil ang lahat. Si Lito ay basang-basa sa pawis, na para bang siya ay hinugot sa tubig. Sinabi ng matandang boses, you didn't make a sound, malakas ang iyong paghahangad. Maaaring ikaw ang unang tao sa kasaysayan na dumaan sa larangang ito ng paglilinang. Huminga ng malalim si Lito, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, may nagtagumpay ba? Ang boses ay nanunuya, lahat ng grupo ng mga walang kwentang tao ay sinasayang lang ang aking bloodline. Si Lito ay hindi nakaimik, nag-iisip, iyan ang iyong mga kaapo-apuhan, at least save some face. Nagpatuloy ang matandang tinig, napigilan ko na ang lahat ng 10 banal na labi. Ngayon ay kailangan mong gamitin ang iyong sariling kapangyarihan upang pagsamahin ang mga ito sa iyong sarili. Ganito ang unti-unting pagbawi ng iyong panloob na kapangyarihan. Naging seryoso ang kanyang tono, sa susunod na pumunta ka rito, kailangan mong piliin ang iyong kalaban para sa isang tunggalian. Mas mabuting magmadali ka. Nagtanong si Lito, paano ako pupunta dyan? Sabi ng boses, ang sinaunang Jade ay sumanib sa iyo. Hanggat itinoon mo ang iyong mga iniisip, maaari kang pumasok ng natural. Sige, lumabas ka na, kailangan kong magpahinga. Sa sandaling bumigkas ang boses, naramdaman ni Lito ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip, at siya ay sinipsip. Sumunod, isang puting liwanag ang pumuno sa kanyang paningin. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang manyeb na puting kisame, ang amoy ng disinfectant sa hangin. Nakahiga siya sa hospital bed. Kabanata 1052. Nang makarinig siya ng ingay, napalingon siya, nakita niya ang isang nurse na nag-aayos. Miss Nurse? Tawag niya. Ang nurse, nang makita siyang gising, ay labis na nagulat. Gising ka na talaga. Sabi ng doktor baka maging gulay ka. Sumagot si Lito, mukhang maswerte ako. Pagkatapos niyang magsalita ay umupo na siya. Akala niya noong una ay napakasakit, ngunit ang nakakagulat, wala man lang nararamdaman. Ito ay hindi ka pani-paniwalang komportable. Umiling ang nurse at sinabing, talagang dapat mong pasalamatan ang langit. Na dumaan sa ganoong matinding aksidente sa sasakyan at hindi magkaroon ng anumang bali. Tahimik na sinabi ni Lito sa kanyang sarili, wala itong kinalaman sa langit. Ang mga ninuno ko ang dapat pasalamatan. Sabi ng nurse, dahil gising ka na, bayaran mo na ang bill. Magagamit mo ang phone mo. Nasa bedside table. Kinuha ni Lito ang telepono na may bahid ng dugo. Nang makita niya ang mga bahid ng dugo, nagsalubong ang kilay niya. Halatang pinupuntirya siya ng sasakyan kagabi. Sino ang maaaring magtangkang saktan siya? Kagagaling lang niya at kakaunti lang ang kakilala niya. Tungkol naman sa mga nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ang tanging tao na naiisip niya ay si Binoho.
Sa pag-iisip nito, isang nakakagulat na nagyayelong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang dumausdas kung may gumamit ng mga taktikang ito. Pumunta siya sa billing counter para bayaran ang kanyang mga bayarin, pagkatapos ay nagsimulang maglakad pabalik. Isang grupo ng mga batang mukha na papunta sa kanya ang tila mga intern. Mabilis ang kanilang takbo, bilasan mo, magsisimula na ang Grand Medical Sage. Tinanong ni Lito ang malapit na nurse, ano ang Grand Medical Sage? Humajejek ang nurse, bakit hindi mo kilala ang Grand Medical Sage? Siya ay isang pambahay na pangalan. Kaya niyang ibalik ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan, isang napakahusay na practitioner ng tradisyonal na gamot na lokal. Makapangyarihan. Si Lito, na may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isip, ay sumunod sa grupo ng mga intern sa isang ward. Ang ward ay puno ng mga tao, kabilang ang dean ng ospital at iba pang mga senior leader, at napapalibutan ng isang grupo ng mga intern. Sa gitna ng kama ay isang maikli at mabilog na matandang lalaki. Sa kabila ng kanyang uban, mukha siyang napakabata at nagbigay ng aura ng pagiging kabataan sa kabila ng kanyang katandaan. Grand Medical Sage, please proceed with the needle lang, magalang na sabi ng dean. Ang Grand Medical Sage ay duling, at tumango ng mayabang. Tinusok niya ng pilak na needle ang pasyenteng nakahiga sa kama na may lakas ng loob. Dala ng nag-iisang turok na iyon ang bigat na 49. Biglang gumalaw ang pasyente na haggard ang mukha. Itinaas niya ang kanyang ulo, nauutol minsan. Nagtinginan ng lahat ng may pagtataka. Pinuri ng dekano, ang Grand Medical Sage ay tunay na nabubuhay hanggang sa kanyang pangalan, kahit na nailigtas ang mga pasyente na may mga sakit na walang lunas. Hinaplos ng Grand Medical Sage ang kanyang balbas, tumango ng mayabang, ham. Tinitigan ni Lito ang mga pilak na needle sa katawan ng pasyente, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Bigla siyang dumaan sa karamihan, humakbang pasulong, at inayos ang lalim ng isa sa mga pilak na karayom. Bata, anong ginagawa mo? Sigaw ng malapit na intern. Nang makitang may humipo sa kanyang pilak na karayom, ang mukha ng Grand Medico ay nagdilim, sino ang nangahas na hawakan ang aking pilak na karayom? Ang aking pamamaraan ng karayom ay mahigpit na tumpak, ang bawat lalim at anggulo ng needle ay hindi kayang tiisin ang kaunting pagkakaiba. Galit na sinabi ng dean, kung saan ka man nanggaling, huwag kang mag-abala sa pagbabalik. Nang makita kung gaano kabata si Lito, inakala ng lahat na siya ay isang intern. Si Lito, nang walang pahiwatig ng panik, ay nagsabi sa Grand Medico, nagkamali ang iyong pamamaraan ng karayom. Maaari nitong pahabain ang buhay ng isang pasyente, ngunit hindi magtagal. Sa karamihan, ito ay magdadagdag lamang ng 2 buwan. Ito ang unang pagkakataon na may nagdududa sa kanya, at ito ay isang binata. Natagpuan ito ng Grand Medico na katawa-tawa. Nai-lecture mo ba ako? Tumango si Lito, oo, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Grand Medico, hindi mo ari kung pabirong seryoso o seryosong biro ang binatang ito. Sino ang lalaking ito? Naglakas loob siyang baliwalain ang Grand Medico. Nagchichismisan ang mga intern. Malakas na sigaw ng dean, sipin mo siya. Bawal na siyang pumasok ulit. Sinabi ni Lito, hindi mo na ako kailangang paalisan. Aalis ako ng mag-isa. Nang matapos ang kanyang pahayag ay tumalikod na siya at umalis. Walang sino man ang nagbigay pansin sa biglaang pangyayaring ito, at ang Grand Medico ay umiling lamang, tinatrato si Lito bilang isang hamak na walang sino mang nagsisikap na makaakit ng atensyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sumigaw ang isang matalas na mata ng doktor, bilis, tingnan mo ang data ng pasyente. Ang lahat ay sumulyap sa screen, para lamang makita ang mga physiological indicator ng pasyente na mabilis na bumubuti, sa ilang sandali ay maging katulad ng isang normal na tao. Lahat ay napabulala sa paghanga, ang Grand Medical ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang Grand Medical mismo ay hindi gaanong kalmado. Siya ay napakalinaw tungkol sa mga epekto ng hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ito ay hindi napakalakas na maaari itong magkabisa sa ganoong kaikling panahon, hindi bababa sa 3 araw upang makita ang epekto. Paano ito naging napakabilis ngayon? Habang nag-iisip, nahulog ang kanyang tingin sa needle na inayos ni Lito. Pwede bang? Sa isiping ito, yumuko siya at pinagmasdang mabuti. Napatingin ang lahat habang nakayuko ang Grand Medical, nakatitig sa isang pilak na karayom, walang nang ahas na hamarang sa kanya. Pagkaraan ng halos 10 minuto, biglang bumulalas ang Grand Medical sa malakas na boses, naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Kaya ganyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kaligayahan, na para bang may natuklasan siyang isang mahalagang bagay. So talented.
So talented talaga. This needle move is indeed exquisite. Sabi niya na excited na pumalakpak. Tinanong ng Dean, Grand Medical, ano ang ikinatutuwa mo? Masaya ako. Nasaan ang binatang iyon? Nasaan ang binata ngayon? Nagmamadaling tanong ng Grand Medical. Sumagot ang Dean, umalis na siya. Mabilis na lumabas ang Medical Immortal, ngunit walang nakitang bakas ni Lito. Paulit-ulit siyang napabuntong hininga at masasabing kakabog ng dibdib sa panghihinayang, bumubulong, sayang. The Dean and the doctors were all puzzled. Grand Medical, di ba binata lang yan na walang alam? It's no big deal if he's gone, what's the regret? Galit na sumagot ang Grand Medical, wala kang alam, lumayo ka. Ang Dean, na pinapagalitan, ay maaari lamang panatilihin ang kanyang galit ng walang lakas ng loob na magsalita. Tumanggaw siya, oo, wala kaming naiintindihan. Si Lito ay nakalabas na sa ospital at nakauwi na. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumanib sa 10 mahusay na artifact ayon sa pamamaraang ipinasa ng kanyang mga ninuno. Hindi naging maayos ang proseso at mabagal ang pag-unlad. Naka-cross-leg siya ng isang buong araw at gabi, para lamang pagsamahin ang isang maliit na bahagi nito, na nabawi ang kaunti sa kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na panloob na lakas ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang bahagyang paggaling ay sapat na upang harapin ang isang ordinaryong tao. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho gaya ng dati. Pagdating pa lang niya sa security room, nakita siya ng isang security guard at laking gulat niya, Captain, balita ko na aksidente ka at na-hospital. Sumimangot si Lito, paano mo nalaman iyon? Sinabi ni Mr. Hu, at iminungkahi pa niya kay General Manager Chen na suspindihin ang iyong posisyon, sagot ng security guard. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lito at pumunta sa opisina ng CEO. Pagdating pa lang niya sa pinto, narinig niya si Bino Hu na nakikipag-usap kay Manman Chen, President Chen, totoo ang bawat salita na sinabi ko. Sabi ng doktor baka maging gulay na siya, hindi na siya kailangang suportahan ng kumpanya, dapat na natin siyang i-dismiss agad. Hayaan mo muna akong kumpirmahin ito. Kinuha ni Manman ang kanyang telepono, naghahanda na tawagan si Lito. Hindi na kailangang tumawag. Sa sandaling ito, pumasok si Lito sa silid. Nang makitang hindi nasaktan si Lito, nagpakita si Bino ng mukhang hindi makapaniwala. Ikaw, paano? Napangisi si Lito ng sarkastikong, nagulat ka nang makita mo akong okay. Hindi. Iniwasan ni Bino ang kanyang tingin sa pagkakasala. Walang pakialam na sinabi ni Lito, nabangga ako ng kotse kagabi, ngunit mayroon akong malakas na puwersa sa buhay, kaya hindi ako masyadong nasugatan, at nakakapasok sa trabaho ng normal. Nakahinga ng maluwag si Manman, mabuti iyan. Maging mas maingat sa hinaharap. Mahiwagang tumawa si Lito, sumulyap kay Bino at sinabing, ang pag-iingat ay walang saysay. Kailangang bantayan ng driver ang kanyang mga mata sa kalsada. Gayunpaman, kung pinag-uusapan, curious ako, paano nalaman ni Manager Ho ang tungkol sa aksidente sa sasakyan ko? Tanong ni Lito, sinusuri si Bino Ho. Natigil si Bino sa kanyang mga sinabi, nagkataon na napadaan ako kahapon, kaya nakita ko ito. Halatang gawa-gawa lang iyon. Tumawa si Lito, nagkataon lang. Si Bino ay hindi nang ahas tumingin kay Lito, natatakot na ipagkanulo ang sarili sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon. Pag-alis sa opisina ng Pangulo, nakakita si Bino ng isang liblib na sulok at tumawag sa telepono. Kuya Wang, ayos lang si Lito, hindi mo ako niloko, di ba? Isang nagulat na boses ang nagmula sa telepono, paano iyon? Itinapon siya ng isang dosenang metro, na puno ng dugo, at ayos lang siya. Gawa ba sa bakal ang kapwa mo? Walang tiyagang sinabi ni Bino, wala akong pakialam, bumalik siya sa kumpanya. Natanggap mo na ang pera ko, kailangan mong gawin ang utos ko, at dapat mong alisin siya. Ganyan ka mag-istorbo, maaari akong kumilos muli, ngunit para sa dagdag na 100,000. Sabi ng kabilang partido. Nagbago ang mukha ni Bino, anong sabi mo? Binayaran na kita, huwag kang masyadong gaaman. Ang tinatawag na kapatid na Wang ay nanunuya, kung ayaw mong magbayad, ayos lang. Maaari akong magsalita tungkol sa pagkuha mo ng isang hitman, tingnan natin kung sino ang naghahabol ng isang bagay. Sa mga salitang ito, agad na natakot si Bino, ang 100,000 ay sobra, mas kaunti. 80,000, hindi pwedeng mas mababa. Sabi ni Kuya Wang. Ninatngat ni Bino ang kanyang mga ngipin, sige, 80,000. Tandaan, hindi ka mabibigo sa pagkakataong ito. Ang brat ay maaaring patay o baldado. Huwag kang mag-alala, ako na mismo ang gagawa sa pagkakataong ito. Mag-isip ka ng paraan para mapunta siya sa 10-point bar sa Underworld ngayong gabi.
Masungit ang tono ni Kuya Wang. Nang marinig ang salitang underworld, nakaramdam ng tuwa si Bino. Sige, huwag mo akong biguan sa pagkakataong ito. Dahil malapit na ang oras para magpatamba, biglang sinabi ni Bino sa kanyang mga kasamahan, lahat, iniimbitahan ko kayong lahat sa isang bar ngayong gabi. May gustong sumama sa akin. Marami ang sabik na pumunta, ngunit nang marinig nila na ito ay isang bar sa underworld, biglang, may ilang mga daredevils. Pagkatapos ay hiniling ni Bino sa isang subordinate na pumunta sa security room para imbitahan si Lito, upang makita kung pupunta siya. Sinabi ng subordinate kay Lito, sinabi ng aming manager ho na bilang kapitan ng security team, responsibilidad mong panatilihin ang magandang relasyon sa lahat ng departamento. Kung hindi ka pupunta, nangangahulugan ito na minamaliit mo siya. Mukhang hindi ako makakatanggi na makakapunta. Tumawa si Lito. Mukhang may binabalak na naman itong si Bino, kung sino ang manggenguna ngayong gabi, hindi pa rin sigurado. Ipinaabot ng nasasakupan ang sagot ni Lito kay Bino, at labis na ikinatuwa ni Bino. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay madaling mahulog sa kanilang bitag. Siya ay tila tunay na walang muwang at walang karanasan. Hindi niya akalain sa kanyang panaginip na upang samantalahin ang isang walang kabuluhang sitwasyon, maaari siyang mawala ng buhay o tuluyang mabalda. Sa mga nagpunta sa bar, 6 ang kabuuan. Bukod kina Bino at Lito, ang natitirang 2 lalaki at 2 babae ay pawang mga nasasakupan ni Bino, at si Lito ay hindi masyadong pamilyar sa alinman sa kanila. Nang makarating sa underworld venue, dinala sila ni Bino sa isang bar na pinangalanang 10 o'clock kung saan sila umupo at umorder ng ilang inumin. Isang masiglang pagtatanghal ng pole dancing ang naging sentro ng entablado, na nagpanatiling naaaliw sa mga manunood. Pagkatapos magpadala ng text message gamit ang kanyang mobile phone, ang mga labi ni Bino ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Tumayo si Lito, pupunta ako sa banyo. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa restroom. Nakangiti, bumulong si Bino sa ilalim ng kanyang hininga, nililigawan niya si kamatayan. Nang lumabas si Lito mula sa banyo, isang matipunong lalaki ang hamarang sa kanyang daan at sinabing, anak, gusto ka ng aming amo na makilala. Nakataas ang kanyang mga talukap upang tumingin sa kanya, nagtanong si Lito, sino ang iyong amo? Sumagot ang matipunong lalaki, kilala siya bilang Brother Wang. Nakataas ang isang kilay, sumagot si Lito, ano? Haring Pagong. Kabanata 1053. Nanginginig ang kalamnan sa mukha ng matipunong lalaki. Hindi bastard, si Big Bro Wang. Sabi niya. Oh, nakuha mo, bastard, tumango si Lito. You wanna die, ha? Sabi ko hindi si Big Bro Wang, it's bastard. Galit na ungol ng lalaki. Sa paghinto, siya ay namumula sa pagkadismaya, halos ay santok ng mga kamao si Lito. Bastos, ginugulo mo lahat. Ngumisi si Lito, dalhin mo ako sa Kuya Wang mo. Medyo nagulat ang matipunong lalaki, naisip niya noong una na kailangan niya itong kaladkarin, hindi niya inaasahan na kusang gugustuhin ng bata na makilala si Kuya Wang. Ang kawalang kasalanan ay tunay na walang takot. Dinala ng matipunong lalaki si Lito sa isang pribadong silid. Ang liwanag sa loob ay mapurol at kalahating dosina o higit pang mga tao ay malabo na nakikita. Umaagos ang mga usok sa silid, na puno ng nakakasuka na pinaghalong tabako at murang pabango. Ang lalaking nakaupo sa gitna, isang kalbong lalaki na may malaking kadena na pilak sa leeg, ay tumangala kay Lito, Lito Argel. Tumango si Lito bilang tugon, ikaw ba ang bastard? Kinusat ni Richard Wang ang kanyang mga mata, tinatawag mo akong bastard, pagod ka ng mabuhay. Walang pakialam na tanong ni Lito, may pag-uusapan ba tayo? Ang kanyang casual na disposisyon ay nagparamdam kay Richard ng hindi maipaliwanag na pangamba. Kung susuriing mabuti, ang batang ito ay wala man lang espiritual na ugat, para saan siya kumikilos ng mataas at makapangyarihan. May na-offend ka, may gustong pilayin ka, huwag mo akong sisihin, babala niya. Napangisi si Richard, winawagayway ang kanyang kamay. Dalawa sa kanyang mga tauhan, bawat isa ay may hawak na baras na bakal, ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Lito. Be precise when you strike, don't damage anything in the house, casual na utos ni Richard. Hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganito, wala siyang naramdamang guilt kung anuman. Itinaas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga tungkod, handang kumilos. Umalangaw-ngaw ang isang kalabog. Napuno ng hiyawan ng silid, si Richard Wang, na umiinom ng kanyang alak, ay nagsabi, maging mas mabangis, ang mga hiyawan ay hindi sapat na kalunos-lunos. Bang! Isa pang mapurol na tunog ang sumunod. Sunod-sunod na hiyawan na puno ng sakit. Nang marinig ito, parang may kakaiba kay Richard, na parang hindi sa iisang tao nanggaling ang mga hiyawan.
Ibinoling niya ang kanyang ulo para tingnan, at nang mapagtanto ang eksena, nahulog ang baso sa kanyang kamay dahil sa gulat. Nakahandusay sa sahig ang 12-dosenang mga tauhan niya. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga pilak na needle, na may namamaga, asul na mga mukha, patuloy na sumisigaw. At doon ay nakatayo si Lito, may pamalo at needle sa kanyang kamay, walang kibo ang ekspresyon. Ikaw, ikaw. Itinuro siya ni Richard, saglit na nawala ng sasabihin. Naglakad si Lito patungo kay Richard, na nagmamadaling itinabi ang babae sa kanyang mga braso at inabot ang sandata sa kanyang baywang. Sa isang casual na kisap mata, itinusok ni Lito ang isang pilak na needle sa kanyang palso. Agad na nanlalambot ang kamay niya, nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Winasiwas ang pamalo ni Lito, tinamaan si Richard ng napakalakas na ang kanyang mga mata ay nakakita ng mga bituin. Napaluhod siya, humahagulgol. Sinanay sa mga pressure point at meridian, tinarget ni Lito ang mga pinakakritikal na lugar. Si Richard ay nakararanas ng 10 ulit na sakit, na lubos na hindi kayang lumaban. Hindi nagtagal, tinalo ni Lito si Richard sa humihikbi na pagsusumamo para sa awa, tumigil ka. Pakiusap tumigil ka. Casual na nagtanong si Lito, iyong lalaki ba ang nagmaneho na samagasa sa akin? Hindi naglakas loob na sumagot si Richard, ngunit lumapit muli si Lito na may dalang patpat, na halos mapaubo siya ng dugo. Magsalita ka. Nang inig si Richard, namumuo ang takot sa kanyang puso. Ang tila hindi nakakapinsalang binata ay talagang kapansin-pansin sa brutal na kahusayan. Para siyang batikang veterano. At ubili, inamin niya, oo, lalaki ko ang nagmaneho para sa iyo. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Lito. Sino ang nagpadala sa iyo? Sa pagkakataong ito ay hindi nang ahas si Richard na magtago ng anuman at mabilis na sumagot, si Binoho iyon. Inutusan niya akong patayin o pilayin ka. Malungkot ang mukha ni Lito, isang nanlalamig na kislap sa kanyang mga mata. So it was him. Parang kailangan kong gawin to show my appreciation. Samantala, sa bar, nagtaka ang isa sa mga kasamahan, matagal nang wala si Lito. Bakit hindi pa siya bumabalik? Sabi ng isa pang babae, walang mangyayari, di ba? Nabalitaan ko na hindi ligtas ang lugar na ito. Dapat ba tayong pumunta at tumingin? Pinigilan sila ni Bino, ano ang maaaring mangyari sa isang malaking tao na tulad niya? Kung hindi siya babalik, baka umuwi na lang siya. Habang sinasabi niya ito, isang tawa ang kumawala sa kanyang puso. Sa hindi pagbabalik ni Lito sa napakatagal na panahon, tiyak na may mali. Ngayon, sino ang nakakaalam kung saang madilim na sulok siya nakadapa? Maya-maya lang ay nag-ring ang cellphone niya. Ito ay isang mensahe mula kay Richard na ayos na ang usapin, halika kaagad. Tuwang-tuwa si Bino. Agad siyang tumayo, naglagay ng pera sa mesa, everyone, I need to take my leave due to some urgent matter. Use this money and enjoy yourselves, my treat. Ipinapalagay ng kanyang mga kasamahan na mayroon siyang kailangang asikasuhin, kaya hindi nila siya pinigilan. Nang makita ang kanyang pagkabukas palad, labis silang natuwa. Nagmamadaling pumunta si Bino sa silid kung nasaan si Richard, at masayang binuksan ang pinto. Pagpasok, nakita niya si Richard, nakatikip ang ilong, nakaluhod sa sahig. Sa sobrang lakas, ang pinto sa likod ay sumara at nakalock. Nagulat si Bino. Kuya Wang, anong nangyari sa'yo? Medyo nalilito siya, nilinggan niya ang buong silid, ngunit hindi nakita si Lito. Tinanong niya, nasaan ang brat na si Lito? Itinapon na ba siya? Sayang hindi ko nakita. Hehe. Malamig na tumingin sa kanya si Richard. Kuya Wang, anong nangyari sa mukha mo? Parang may nakabangga sa'yo. Sinong maglalakas loob na saktan ka? Nakangiting tanong ni Bino, sa magandang kalooban. Habang iniisip ito ni Richard Wang, lalo siyang nagagalit. Kung hindi dahil kay Bino na ito, mabubugbog kaya siya ng husto. Hindi lang siya binugbog, ngunit lahat ng pera na ibinigay ni Bino ay kinuha ni Lito. Nawala ang lahat sa kanya dahil dito. Si Bino ang may kasalanan ng lahat. Kinuyam ni Richard Wang ang kanyang kamao at isinuntok ito sa mukha ni Bino. Damyugo ng husto ang ilong ni Hubin habang umuungol sa sahig, Brother Wang, bakit mo ako sinasaktan? Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Ngumisi si Richard, walang sama ng loob. Medyo malaki ang alitan natin. May naglalagay ng presyo sa binti mo. Sino? Sa sobrang takot ni Bino ay pinagpawisan siya ng malamig. Ngumisi si Richard, hindi mahalaga kung sino. Hindi ka nakakalayo ngayon. Kumapit si Bino sa mga binti ni Richard, bro, huwag kang ganyan. Magkano ang inaalok niya? Doble ang babayaran ko. Please, bitawan mo ako. Malungkot na tumawa si Richard, damn it, sabi niya kapag hindi kita lampyoan, people ayan niya ako.
Sa tingin mo ba may puwang para sa negosasyon? Namutla ang mukha ni Bino sa isang iglap. Sa susunod na segundo, ang sakit ay mabilis na umakyat mula sa kanyang binti, at siya ay nahimete sa sakit. Kinabukasan, nang dumating si Lito sa opisina, nakita niya si Bino na gumagalaw patungo sa kanya na may sakle sa pintuan. Hindi lamang iyan, ngunit ang mukha ni Bino ay nalagyan din ng benda, ang kanyang ilong ay namamaga, tila kamatis. Napansin siya ng mga dumaraan na kasamahan, ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala, habang ang iba ay hindi mapigilan ang kanilang pagtawa, na natagpuan ang tanawin na labis na nakakatawa. Mataray na sinabi ni Lito, Director Hu, anong nangyari sa iyo? Mukha kang ulo ng baboy. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Bino ay marahas na kumikibot habang siya ay nauutal, ako. Hindi ko sinasadyang natapilok. Si Lito, na nagpupumilit na pigilin ang kanyang pagtawa, ay nagsabi, malamang na isang masamang pagbagsak iyon. Damn you, Lito. Huwag kang matuwa, sagot ni Bino. Nang makaalis na ang mga kasamahan, biglang naging mabangis ang mukha ni Bino, anyhow, I'm still in this company, I will not let you off easy. Maya-maya lang, lumapit ang assistant ni Manman Chen at walang emosyong nagsabi, Director Hu, nandito ka na sa wakas. Si Director Chen ay nagdaraos ng company meeting at hiningi ka. Nagulat si Bino noong una, pagkatapos ay sobrang nasasabik, nakilala na ba ni Director Chen ang halaga ko at nagpasyang i-promote ako. Walang sinabi ang katulong, ang sagot lang, malalaman mo pagdating mo doon. Si Bino, sa kanyang pananabik, ay sumugod sa conference room, tuwang-tuwa na nakalimutan pa niya ang pananakit ng kanyang binti. Nang makitang pumasok si Bino, dumilim ang mukha ni Manman Chen. Direkta niyang ibinato kay Bino ang mga file na nasa kamay niya, ipaliwanag mo ito. Pagtingin sa ibaba, namutla si Bin sa takot. Palihim niyang ibinebenta ang mga produkto ng kumpanya, at ang mga dokumentong ito ay patunay ng kanyang pribadong pakikitungo. Inihahayag kong ipinagbabawal ang ganitong uri ng pag-uugali, ngunit ginagawa mo ito ng napakatagal, na nagiging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Galit na galit si Manman, seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa pagharap sa hindi masasagot na ebidensya, walang paraan si Bino para tanggihan ang mga paratang. Nakiusap siya, Director Chen, saglit akong nabulag ng kasakiman, patawarin mo sana ako. Malamig na sinabi ni Manman, sa ibang mga bagay, maaari akong maging malawak ang pag-iisip. Gayunpaman, pagdating sa mga interes ng kumpanya, walang puwang para sa pagpapaubaya. Mula ngayon, na-dismiss ka na. Human Resources Manager, kailangan mong i-proseso kaagad ang kanyang termination. Dapat siyang mawala dito sa loob ng 30 minuto. Si Manman ay maliwanag na labis na inis. Mabigat ang parusa niya. Tumayo ang HR manager at sinabi kay Bino, Manager Hu, let's go. Ang tanging magagawa ni Bino ay iangat ang kanyang ulo sa kahihiyan, paikot-ikot na patungo sa departamento ng HR. Nang makarating siya sa entrance ng kumpanya dala ang kanyang mga gamit, nabangga niya si Lito, na nakabantay. Agad niyang ibinaba ang ulo, kunwari hindi niya nakita. Tumawa si Lito, Manager Hu, gumagalaw na ba ang araw na ito? Inaasahan kong dinidisiplina mo ako. Ngayon, si Bino ay parehong nadisgrasya at natalo, nawala ang kanyang pagmamataas. Wala siyang sinabi at malungkot na umalis. Sa loob ng opisina ng CEO, tinanong ni Manman ang kanyang assistant, nalaman na ba natin kung sino ang nagpadala ng mga dokumentong iyon? Umiling ang katulong, hindi namin makita ang tao. Nakasombrero siya, kaya hindi namin maaninag ang mukha niya sa recording ng CCTV. Hinaplos ni Manman ang kanyang baba, nakasimangot sa pag-iisip. Nakakailang. Sino kaya ang lihim na tutulong sa atin? Anuman, dapat nating pasalamatan siya sa pagtulong sa atin sa pagtanggal ng nunal. Nang matapos ang kanyang trabaho, kinawayan ni Manman ang kanyang katulong. Napakunot ang noo niya nang mag-ring ang phone niya. Nang makita ang caller ID, agad na lumiwanag ang kanyang ekspresyon. Hello, dear. Ikaw na laging abala, paano ka nagkaroon ng oras para isipin ako? Humajejek si Manman. Isang maganda at kaaya-ayang boses ang nagmula sa kabilang dulo, uuwi ako sa susunod na linggo. May regalo ako sa iyo. Handa ka bang sunduin ako? Ang boses ay walang iba kundi si Biblin. Sa pag-uwi ng pinakamagandang negosyante sa bansa, saan ko naman kayo susunduin? Ang mga lalaking nagnanais na sunduin ka ay maaaring pumila sa buong mundo ng 3 beses, biro ni Manman. Napabuntong hininga si Biblin, sino ang gustong sunduin ako ang mabahong lalaking iyon? Sinabi ni Manman, nabalitaan ko na hinahabol ka ng young master ng pamilyang yun. Guwapo siya, graduate ng isang prestihiyosong universidad, at handang magregalo sa iyo ng private jet. Hindi mo ba siya iko-konsidera? Biblin scoffed,
siya. Hindi ko man lang hahayaan na pakinisin niya ang sapatos ko. Ikaw, iniisip ng mga tao na mataas ang standards mo, pero alam kong may tao ka sa puso mo, di ba? Nagtanong si Manman, siya ba ang gwapong binata na nagligtas sa iyo ng ilang beses 7 taon na ang nakakaraan? Nang marinig ito, nagkaroon ng panandaliang katahimikan mula kay Biblin. Nang maramdamang may mali, biglang nagtanong si Manman, ano ang problema? Bakit biglang nagbago? Bahagyang nabasag ang boses ni Biblin, bigla siyang nawala, at 7 taon na akong hindi nakabalita sa kanya. Natatakot ako na baka may nangyaring masama sa kanya. Inulo ni Manman, huwag kang mag-alala, hindi ba't sinabi mong napakalakas niya? Siguradong magiging maayos siya. Bahagyang umungol si Biblin, nagpakawala ng tawa habang lumuluha, kasalanan mo kung bakit mo ibinalita ang napakalungkot na paksa. Pagbalik ko, may utang ka sa akin ng malaking hapunan. Talaga, ako mismo ang magluluto nito. Sabi ni Manman. Habang tumatagal ang usapan, parang may naalala siya. Sabi niya, nga pala, kamakailan lang ay kumuha ako ng isang napaka-interesante na security guard. Maaari mong tingnan pagdating mo sa kumpanya. Kinunot ni Biblin ang kanyang mga labi sa panghahamak, ano ang kawili-wili sa isang security guard. Humalaklak si Manman, ito ay kakaiba. Malalaman mo kapag nakita mo siya. Okay, we'll see. I have a meeting to attend now. Bukod kay Lito, si Biblin ay walang gaanong interes sa ibang mga lalaki at medyo tamad niyang ibinaba ang tawag. Kabanata 1054. Si Lito ay patuloy na nagsasanay sa loob ng 1 linggo. Bagamat mahirap ang proseso, may ilang resulta sa wakas. Mayroong isang pahiwatig ng pagsasama sa 10 banal na artifact, at ang kanyang panloob na lakas ay medyo nakabawi din. Kahit na ito ay hindi kahit 10 sa libo ng kung ano ito dati, ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa wala sa lahat. Gaano man kahirap, magpapatuloy si Lito, sinusubukang hanapin si Ning sa mundo ng paglilinang. Isang araw nang umusbong ang sandstorm sa kalangitan, at nang malapit nang matapos ang trabaho, si Lito na aalis na, ay nakatanggap ng tawag mula kay Manman. Lito, nakalimutan ko ang isang bote ng red wine sa opisina. Maaari mo bang dalhin ito sa akin? Ang address ng bahay ko ay. Bagamat medyo nakakaabala si Lito, utos iyon ng amo, kaya hindi siya makatanggi. Kinuha niya ang red wine, nagsuot siya ng maskara at sumakay ng shared bike papunta sa high-end residential area kung saan nakatira si Manman. Bukas ang pinto ng maliit na bilya, tila naghihintay kay Lito. Walang gaanong iniisip, itinulak ni Lito ang pinto at pumasok. Lumingge-lingge siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Habang naglilibot siya sa sala, lumitaw ang isang babaeng nakabalot ng bath towel at lumabas ng banyo na may mahaba at mapuputing binti. Ang babae ay walang iba kundi si Biblin, na hindi niya nakita sa loob ng 7 taon. Nang makita niya ang isang estranghero na nakatayo sa silid, ipinalagay niya na ito ay isang magnanakaw, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Kinuha ni Biblin ang isang plorera at inihagis kay Lito. Mabilis na sinalo ni Lito ang plorera at magpapaliwanag na sana ng si Manman, nang marinig ang ingay, ay nagmamadaling bumaba mula sa itaas, anong nangyari? Nagtago si Biblin sa likod ni Manman, tinuro si Lito at sinabing, Manman, may magnanakaw sa bahay mo. Nang makitang nakamaskara si Lito, huminto si Manman bago tumawa, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, siya ang security guard na sinabi ko sa iyo. Hindi mapakali si Biblin na bigyan ng isa pang sulyap si Lito. She hastily pulled a blanket around herself and huffed, sabihin mo sa kanya na umalis. Kapag tumingin ulit siya sa akin, dudurugin ko ang mga mata niya. Hindi nakaimik si Manman, okay, I get it. You're hung up on your dream guy and no other man is worthy of your attention. But you're not revealing anything, you don't need to be so uptight. Kay Lito, sinabi ni Manman, ibaba mo ang alak at iwan mo kami. Tumango si Lito, inilapag ang alak at umalis ng walang salita. Hinawakan ni Manman si Biblin, inaalo ang takot na babae, mahal, huwag kang magalit. Sa totoo lang, mabait ang security guard na ito. Isa rin siyang appraiser sa kumpanya namin, at alam niya ang acupuncture. Medyo talented siya. Matigas ang mukha ni Biblin, I'm not interested, I don't want to see him again. Nang makita ang kanyang kawalang interes, si Manman ay bumantong hininga, walang intensyon na pilitin ang issue. By the way, I heard you've hired a bunch of private detectives. Any leads? Imposibleng nawala ang crush mo, curious na tanong ni Manman. Bahagyang namula si Biblin, sinabi ko na sa iyo, hindi ko siya crush, pero mahalaga siya sa akin. Huwag mong ipagkait. Mas inaalagaan mo siya kaysa sa sarili mong pamilya, pagtukoy ni Manman.
Umiling si Biblin, na pabuntong hininga sa pagkabigo, sa totoo lang. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa kanya. Napakahusay niya, masyadong makapangyarihan. Minsan, pakiramdam ko ay hindi siya tao. Humalaklak si Manman, pinupuri mo ba siya o iniinsulto? She sized up Biblin. You're so beautiful. Your figure's perfect. Even I, a woman, have my heart fluttering. And you say you're not good enough for him. I really want to meet this guy. I wonder if he's really charming. Sigurado. Ang alaala ng pagliligtas sa kanya ni Lito ay naging dahilan ng pagtakbo ng puso ni Biblin nang hindi mapigilan. Lumipas man ang 7 taon, hindi man lang kumupas ang nararamdaman. Umalis si Lito sa bahay ni Manman. Hindi siya naiintindihan ni Biblin kanina, ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang maskara. Dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa nakaraan niya pansamantala. Ngayon, isa lang ang nasa isip niya, ibalik ang kanyang panloob na kapangyarihan at talunin ang mga sinaunang demonyo sa loob ng sinaunang Jade. Habang naglalakad siya, may nakasalubong siyang lalaki at babae na nag-aaway. Bino, I've told you, it's impossible between us. Ayaw na kitang makita. Galit na sabi ni Yan Yansu. Si Binohu, nakasandal sa saklay, ay nagmakaawa, Yan, nagkamali ako noon, humihingi ako ng paumanhin, makipagsundo sa akin. Tumawa si Yan, nakipagrelasyon ka sa matalik kong kaibigan at ngayon ay may lakas ng loob na humingi ng reconciliation. Wala ka talagang kahihiyan. Sa sandaling iyon, nabaluktot sa galit ang mukha ni Bino, galit siyang nagbanta, kung hindi ka papayag, gagawa ako ng eksena sa kolehiyo mo, na inaakusahan ka ng pagdaraya, tingnan natin kung gaano ka kahusay mabuhay pagkatapos nito. Nawalan ng trabaho at malaking halaga si Bino, at tahasan siyang itinapon ni Melody Yang. Si Animbin ay sobrang desperado na ngayon na nagkaroon pa siya ng mga problema sa pagkain at walang kahihiyang hinahabol si Yan. Hindi inaasahan ni Yan na magiging napakawalang modo ni Bino. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Kahit na wala siyang ginawang mali, kung talagang nagdulot ng eksena si Bino sa kolehiyo, tiyak na makakaapekto ito sa kanya. Nang makitang tahimik si Yan, inisip ni Bino na may pagkakataon siya, at yamakap kay Yan na may masayang ngiti. Sa sumunod na segundo, hinawakan ang kanyang palso. Nang malapit nang magmura si Bino, lumingon siya at nakita si Lito iyon. Huminga siya ng malalim, na natalo ni Lito ng ilang beses, mayroon na siyang psikolohikal na takot kay Lito. Ano? Anong ginagawa mo? Nauutil niyang sabi. Ano sa tingin mo, makipag-away? Sabi ni Lito. Bahagyang napaatras si Bino at atras na sana nang biglang may nakita siyang patrol car na dumaan. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid at bigla siyang natamba sa sahig, umiiyak ng malakas. Napakunot ang noo ni Lito, hindi pa nga niya nahawakan si Bino, paano siya natamba. Isang batang babae na nakasuot ng uniforme ang lumabas sa patrol car at tinuro si Lito, ano ang nangyari. Hinawakan ang kanyang binti at humahagulgol, sinabi ni Bino, sinaktan niya ako. Ako ay may kapansanan, at talagang sinaktan niya ako upang nakawin ang aking kasintahan. Nang marinig ito, tumingin ang batang babae kay Yan, na mukhang galit, at malamig na sinabi kay Lito, halata mong sinaktan ng isang taong may kapansanan, sumama ka sa akin sa istasyon. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong. Sandali lang, officer, kailangan mo munang intindihin ang sitwasyon. The girl interrupts him directly, I saw exactly what happened just now, no excuses, sumama ka sa akin. Siya ay naglabas ng isang lubod na mukhang transparent na plastic, at sa isang mabilis na paggalaw, itinali ang mga kamay ni Lito. Naramdaman ni Lito ang mahinang espiritual na kapangyarihan mula sa lubad. Hindi niya akalain na pati Posas ay na-upgrade na rin pagkatapos ng 7 taon. Tinulungan ng batang babae si Bino na tumayo at bumulong ito sa kanya, medyo sira ang ulo ng lalaking iyon at may mga hilig na marahas. Mas mabuting bantayan mo siyang mabuti at huwag hayaan siyang makapinsala sa lipunan. Don't worry. We will conduct the rough investigations, mataimtim na sabi ng dalaga. Sa sandaling nasa sasakyan ng pulis, patuloy na pinag-aaralan ni Lito ang lubad sa kanyang kamay. Sumulyap sa kanya, umiling ang dalaga. Ang kanyang isip ay gumagana sa kakaibang paraan. Nagtanong si Lito, paano ko tatanggalin ang lubad na ito? Ang batang babae ay nanunuya, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ang lubad na ito ay nakaayon sa aking supernatural na kakayahan. Ako lamang ang makakapag-unlock nito. Tumango si Lito, nakikita ko, ito ay mas maaasahan kaysa sa mga Posas. Posas. Those things are dated. Paatros kaya? Naiinis na sagot ng dalaga. Nanatiling tahimik si Lito.
Hindi may kakaila na after lying dormant for 7 years, he was really a bit behind the times. Nang makarating sa destinasyon, nagsimulang tanungin ng dalaga si Lito. Una, kinuha niya ang kanyang mga record, para lamang ipahayag ng operator ang labis na pagkagulat, na nagsasabing, ang lalaking ito ay talagang walang mga tala sa nakalipas na 7 matatag na taon. Kumunat ang noo ng dalaga sa pag-iisip, tiyak na may hindi kapani-paniwalang bagay tungkol dito. Marahil ay nasangkot siya sa isang malaking kaso. Sa paniwalang iyon, napuno siya ng pananabik. Kung makapag-interrogate siya ng isang malaking kaso, malaki sana ang naging kontribusyon niya. Agad siyang nagtungo sa silid ng interogasyon, ipinatong ang kanyang kamay sa mesa at hinihingi, saan ka nanggaling nitong 7 taon? Hinawakan ang kanyang ilong, sinabi ni Lito, hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa iyo. Nang makita ang kawalang interes ng dalaga, biglang nagtaas ng boses ang dalaga, are you trying to taste the consequences, is that it? Nakompromiso si Lito, sige, sasabihin ko sa iyo. Natutulog ako sa Dragon Tooth Mountain sa nakalipas na 7 taon. Saglit na natigilan ang dalaga, at saka sumigaw, sa tingin mo madali akong maloko. Opisyal Zhao, nagsasabi ako ng totoo, sabi ni Lito habang sinulyapan niya ang badge sa dibdib ng babae, nagsasalita sa tonong nagbitiw. Tumayo si Lulu Zhao, nag-cross ang mga braso, at pumikit, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Lumapit siya kay Lito, hinawakan ang kanyang palso, at inilapat ang isang malakas na twist. Pinindot niya ang isang partikular na punto ng acupuncture. Kung gumamit man ng kahit katiting na puwersa, magdudulot ito ng matinding sakit. Napangiti si Lulo, naghihintay na umiyak si Lito at humingi ng awa. Ang paglipat na ito ay karaniwang ginagamit sa mga ruffian sa kalye, at ito ay gumagana sa bawat solong oras. Gayunpaman, hindi nag-react si Lito, sa halip ay nagpatuloy siyang ngumiti ng mainit. Anong nangyayari? Hindi ba masakit? Inakala ni Lulo na siya ay nagkamali, ngunit sa masusing pagsisiyasat, hindi siya nagkamali. Nagpakita si Lito ng nasisiyahang ekspresyon, napaka-komportable, mangyaring magpatuloy. Si Lulo ay hindi naniwala sa kanya at naisip na nagpapanggap si Lito, kaya lalo niyang idiniin. Kahit nabasang-basa na sa pawis, makikita pa rin ni Lito ang kasiyahan sa kanyang mukha. Damn it! Ano bang nangyayari? Kinailangan niyang bumitaw at pagod na umupo sa upuan para magpahinga. Opisyal Zhao, kung wala nang iba pa, mangyaring ihatid mo na lang ako para magpahinga, walang pakialam na sabi ni Lito. Si Lulo ay talagang walang ibang mga pagpipilian, pagkatapos ng lahat, si Lito ay walang mga kriminal na record, at sa pamamagitan ng pagkakasala ng pag-atake, siya ay makukulong ng hindi hihigit sa isang gabi. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Isang kakaibang lalaki ang nakakulong sa isa sa mga selda ilang araw na ang nakakaraan, at sinumang nakakulong sa kanya ay kalahating patay sa umaga. Bakit hindi ilagay ang batang ito sa parehong selda kasama ang kakaibang lalaking iyon para turuan siya ng leksyon? Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang katalinuhan at agad na inilagay si Lito sa selda na hindi nang ahas na lapitan ng iba. Manatili ka rito ngayong gabi, pagkatapos ay maaari kang umalis bukas, sabi ni Lulo. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay, naramdaman ang nakatagong intensyon sa kanyang tono. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang figurang nakaupo sa madilim na sulok ng selda. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na damit o marahil ay napakaruming kasuotan, mukhang gulong-gulo ang ulo na nakayuko, na nagpapahirap na makita ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakila-kilabot na baho. Sumulyap si Lito sa kanya at hindi nagsalita, naupo na lang ng naka-crossleg sa sahig. Dahil wala naman siyang gagawin, baka magtanim na rin siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaluskos mula sa sulok at ang lalaki ay tumayo, sinabi kay Lito, umalis ka. Ayokong may kasama. Sinulyapan siya ni Lito, at sinabing, brother, mayroon kang isyu na kailangang tugunan. Ang lalaki ay tila hindi kailanman tinatrato ng ganito, natigilan saglit sa hindi makapaniwala, anong sabi mo? Inulit ni Lito, sabi ko, may problema ka, at kailangan itong gamutin. Hey! Malamang na hindi mo alam kung sino ako, ngunit malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, malamig siyang ngumisi, hakbang-hakbang patungo kay Lito. Samantala, sa wakas ay naunawaan ni Lito ang nakakatakot na amoy na nagmumula sa kanyang katawan. Ang baho ng matanda at naipon na dugo. Kabanata 1055. Papalapit na ang kalaban, at lumalakas ang nakakasukang amoy. Napagtanto ni Lito na isa itong eksperto. Sa kanyang kasalukuyang dami ng nakuhang panloob na lakas, hindi siya sapat para pigilan ang lalaking ito. Sa kabila ng pagiging isang matigas na veterano sa labanan, hindi siya natakot.
Tumingin siya sa ibang lalaki at sinabing, mukhang may disenteng espiritual na ugat ka, ha? Napabuntong hininga ang lalaki, 7th rank. Huminga ng malalim si Lito. Ang isang pangpitong ranggo na espiritual na ugat ay medyo bihira. Kung natatakot ka, panimula ng lalaki sa paos na boses. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nakikiusap para sa awa. Karaniwan iyon sa mga kontrabida. Umiling ang lalaki, disdain sa boses, I'm not a creativity lakang villain. Being scared is useless. I like to fight and kill. Kahit magmakaawa ka, papatayin pa rin kita. Pagkasabi noon, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na tawa, hey 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 hey. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Tila hindi niya matatakasan ang kapahamakang ito, tanging ang sarili niya ang kayang ipagtanggol. Siguradong sinadya siya ni Lulo na iyon, kaya naman dito niya siya ikinulong. Biglang kumilos ang kanyang kalaban, isang suntok na puno ng lilang kuryente na nakatutok sa mukha ni Lito. Kumunat ang kilay ni Lito. Nakalimutan niyang sabihin sa kanya na huwag puntiryahin ang mukha niya. Nang makitang papalapit na ang suntok, alam ni Lito na hindi siya makakaiwas sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kaya pumikit na lang siya, naghihintay ng tama. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na ungol sa kanyang isipan, ang ganitong uri ng uod ng basura ay naglalakas loob na ay bully ang aking kadugo. Boses iyon ng kanyang ninuno. Iminulat ni Lito ang kanyang mga mata, naramdaman ang isang hindi maisip na malakas na puwersa na lumabas sa kanyang katawan, na nagpaputok ng isang gintong sinag ng liwanag. Sa sumunod na segundo, sabay hampas, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay itinapon sa hangin at tumama sa pader. Itinaas niya ang kanyang ulo, ipinakita ang isang mukha na puno ng mga wrinkles, sobrang pangit. Puno ng hindi makapaniwala ang namumungay niyang mga mata. Pinunasan ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, napabulalas siya ng may pagtataka, imposible, malinaw na wala kang espiritual na ugat. Si Lito mismo ay nagulat saglit. Hindi kaya kumilos ang nuno. Iyan ay talagang kahanga-hanga. Agad siyang lumuwag, napangiti ang kanyang bibig, kahit walang espiritual na ugat, kaya pa rin kitang talunin hanggang sa iyakan mo ang daddy mo. Hindi ako naniniwala, tiyak na may problema sa isang lugar. Muling tumayo ang lalaki at naglunsad ng panibagong pag-atake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi man lang siya nakalapit kay Lito at direktang itinapon sa 360 degree na pag-ikot sa hangin, pagkatapos ay nataman siya ng malakas sa sahig ng isang malakas na puwersa. Kaya lang, muli siyang sinipsip ng mahiwagang kapangyarihang iyon, itinapon sa hangin, at binasag pabalik. Matapos ulitin ang mga ito ng 12-dosenang beses, ang lalaki ay napuno ng dugo, at ang mga dingding at lupa ay nabahiran din ng dugo, na ginawa ang eksena lalo na nakakatakot. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, bilang isang 7 antas na espiritual na ugat, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Nang ang lalaki ay hinagod sa sahig sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, I give up. I give up. Stop. Pinunasan ni Lito ang kanyang lalamunan upang mapahinto ang kanyang ninuno. Ang puwersa ay biglang nawala. Ang lalaki ay nagpumigla sa kanyang mga paa, lumakad papunta kay Lito, at pagkatapos ng nakakatuwang katahimikan ng 12 segundo, biglang humagalpak ng tawa. Kumunat ang noo ni Lito, magtatanong lang sana kung ano ang nangyayari. Yung tipong biglang sumigaw, ang bilis naman. Si Lito. Nag-enjoy siyang bugbugin. Baka masokista ang lalaking ito. Ngunit pagkatapos, ang lalaki ay humakbang patungo kay Lito, at lumuhad ng may kabog, at kasama ang kanyang kamay, sinabi niya, sa lahat ng mga taon kong pag-alagala bilang Henrenluo, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng napakasarap na palo. Salamat. Pagkasabi niya, nanatili siyang nakadapa sa sahig, yumuko ng mariin. Sinabi ni Lito, nasisiraan ka na ba ng isip? Itinaas ni Henren ang kanyang ulo, kumikinang ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lito, hindi ako baliw, napakalinaw ko. Sa tuwing may nakilala akong isang tao sa nakaraan, tinatalo ko sila. Bagamat palagi akong nananalo, sa kaibuturan ko, wala akong laman, nananabik sa isang taong makakatalo sa akin. Tumingin siya kay Lito, kumikinang ang mga mata, ngayon, sa wakas nahanap ko na siya. Mula ngayon, tagasunod mo na ako. Naisip ni Lito na ang taong ito ay hindi tama sa ulo at hindi siya mapakali. Taos pusong nakiusap si Henren, pakiusap, sabihin mong oo. Sabi mo Henrenluo ang pangalan mo. Bagay talaga sa pagkatao mo. Tumawa si Lito, pero makinig kang mabuti, wala akong interes sa iyo. Huwag mo akong pakialaman. Si Henren ay hindi nagalit, ang mga taong may mataas na kalibre ay tunay na magkatulad. Ang isang taong walang kwenta gaya ko ay hindi karapat-dapat sa iyong alalahanin. Hindi mo ako kailangang alalahanin.
Ako ang nagmamalasakit sa iyo. Naisip ni Lito na hindi na may iligtas ang lalaki. Sabi niya, magpa-practice ako ngayon. Please, tumahimik ka. Huwag kang mag-alala, tatahimik ako. Ang iyong mga salita ang aking utos. Agad na kumalma si Henren. Sa kabutihang palad, si Henren ay isang tao sa kanyang mga salita. Talagang napakatahimik niya buong gabi, malambot pa nga ang hininga niya. Kinaumagahan, dumating si Lulu Chen sa kulungan. Natuwa siya, iniisip na pagkatapos ng isang gabi, si Lito ay malamang na nabundol hanggang mamatay. Habang bumukas ang pinto ng selda, nakita ang mga bakas ng dugo sa lahat ng dako. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Nabugbog na ba siya? Gusto lang niyang turuan siya ng leksyon, hindi para patayin siya. Inilipat niya ang kanyang tingin at nakita si Lito na nakaupo sa kama. Malinis siya sa buong katawan na walang bakas ng dugo. Anong nangyari? Nalilito, ibinoling niya ang kanyang ulo kay Henren, na nasa sulok. Nagulat siya sa nakita niya. Si Henren Luo ay nakitang puno ng dugo mula ulo hanggang paa, malinaw na dumaranas ng matinding pinsala. Bagamat kakaiba, siya ay patuloy na tumatawa, mukhang tuwang-tuwa. Henren, ano bang problema mo? Bakit ka tumatawa? Tanong ni Lulo. Nakangiting sagot ni Henren, wala kang kinalaman. Ikaw. Namula si Lulo sa galit, ngunit inutusan siya ng kanyang mga superior na pakitunguhan si Henren ng magalang, na pinipigilan siyang humagulgol. Bamaling kay Lito, nagpasya siyang ilabas ang galit sa kanya sa halip. Lito, ganito ba ang pagbati mo sa akin pagdating ko? Malamig na tanong ni Lulo. Sumulyap si Lito sa kanya ng walang pakialam at walang pakialam na sumagot, Emperor ka ba? Kailangan ko bang saludo rin sa iyo? How dare you? Maaaring hindi ako emperador, ngunit hindi ibig sabihin na maaari mo akong kausapin sa ganoong tono. Inilabas ni Lulo ang kanyang stun baton, papunta kay Lito para turuan siya ng leksyon. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya ni Henren sa isang sipa. May nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha, lumabas si Henren, damn it, a little brat like you think she can talk to brother Lito like that. Maniwala ka man o hindi, masasample kita hanggang mamatay. Natigilan si Lulu sa sipa, ilang segundo siyang nag-react habang nakaluhod sa sahig, Henren, ano ba? Susuntukin ko siya, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Ngumisi si Henren, hindi ka karapat-dapat na ay bully siya. Pinoprotektahan ko si Brother Lito. Naiwan si Lulo na tulala. Anong nangyari kagabi? Itinuro niya si Lito at kinausap si Henren, ang taong ito ay walang espiritual na pinagmulan, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Ngumisi si Henren, ikaw namang na babae, kahit na walang espiritual na mga ugat, kaya mo pa ring talunin ni Brother Lito ang kalokohan mo. Malamig siyang tumawa, nakikita mo kung gaano kayabang, hindi kumibo si Kuya Lito, marahil dahil wala man lang siyang pakialam na lagyan ka ng daliri. Pero iba ako, kung maglalakas loob kang hindi gumalang sa kanya muli, papatayin kita. Habang binibigkas ni Henren ang mga salitang ito, may maalab na pagpatay na hangarin na kumikislap sa kanyang mga mata, na naging sanhi ng panginginig ni Lulo. Narinig na niya noon ang reputasyon ni Henren, alam niya na likas itong marahas at umaangkin na mga biktima tulad ng paggapas ng damo. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay malamang na hindi walang laman na pagbabanta. Kung gayon bakit niya iginiit na maging tapat na aso ni Lito? Natarante si Lulo at pansamantalang umalis, upang maiwasang mawala ng katinoan si Henren. Pagkaraan ng kalahating araw, pinalaya si Lito matapos makulong ng 24 na oras. Si Henren, na nakahawak sa mga rehas ng gate, ay pinanood si Lito na umalis ng may matinding pag-aatubili, Brother Lito, hahanapin kita kapag nakalabas na ako. Tumaas ang isang kilay ni Lito, hanapin mo ako para saan? Paghihiganti. Umiling si Henren, gusto kong maghiganti, ngunit hindi kita kayang talunin sa ngayon. Kaya naman, pinaplano kong pansamantalang maging tapat mong aso. Inalis ni Lito ang kanyang tingin, hindi siya pinansin, at naglakad palayo kasama ang mga gwardya. Dumiretso siya sa Lingxiao Institute kung saan nagtatrabaho si Yanyan, at nalaman niyang hindi siya pumasok ngayon sa trabaho. Agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam at agad na pumunta sa bahay ni Yanyan. Patuloy na iniistorbo ni Bino si Yanyan hanggang sa puntong hindi na siya makaalis sa kanyang bahay at kailangang maghintay sa bahay. Sa wakas, nang hindi na siya makapaghintay, binuksan niya ang pinto para lamang pumasok sa trabaho. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang pinto, si Bino ay nagmamadaling pumasok. Bino, lumabas ka. Galit na itinuro ni Yanyan ang labas. Pilit siyang itinulak ni Bino sa sahig, malamig na sinabi, huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw at si Lito ay dapat nakasangkot, kaya naman sabik kang maputol ang relasyon sa akin.
Huwag mo akong sir-on, bitawan mo ako. Natakot si Yanyan ngunit hindi niya maitulak si Bino palayo. Nagpakita si Bino ng mapanlinlang na ekspresyon, nagpapanggap ka na napakalinis sa paligid ko araw-araw, ngunit hulaan ko, nakahiga ka sa lalaking lito na iyon, hindi ba? Haharapin kita ngayon. Biglang may humawak sa kwelyo ni Bino at inihagis siya palabas. Pagkatapos, sinuntok ng husto si Bino sa mukha. Nang makita kung sino iyon, napabulala si Bino sa gulat, hindi ka ba inaresto ng pulis? Sinampal siya ni Lito sa mukha, pinalaya na ako, may problema ba? Ninatngat ni Bino ang kanyang mga ngipin, damn it, talagang mga mangangalunya kayong dalawa. Lalabanan kita ngayon. Madungis ang bibig mo. Malamig na sabi ni Lito. Nang malapit nang gumanti si Lito, biglang, isang anino ang pumasok mula sa labas at inipit si Bino sa sahig, pagkatapos ay nagsimulang humaplo sa kanya. Sa pag-aayos ng kanyang tingin, hindi maiwasan ni Lito na makilala si Henren Luo. Damn it! Ang lakas ng loob mong bastyusan ang boss ko, ipaparamdam ko sa'yo na sana mamatay ka na, pero hindi pwede. Hinawakan ni Henren ang nabali na binti ni Bino, at pilit itong pinutol. Si Bino ay sumigaw sa sobrang paghihirap na halos mawalan siya ng malay. Si Yanyan ay natakot sa kanyang talino, sumisigaw, sino siya? Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, mahinahong nagsalita, tama na. Masunaring umatras si Henren, lumingon kay Lito, Boss Lito, ininsulto ka lang ng taong ito, hindi natin siya basta-basta mapapabayaan. Tumango si Lito, sa totoo lang, hindi natin siya madaling bitawan, pero tinakot mo ang kaibigan ko. Mabilis na umikot ang ulo ni Henren at mabilis niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Lito, got it, Boss Lito. Kakausapin ko siya at babalik ka agad. Sumigaw si Bino, hindi, bitawan mo ako. Kinawayan siya ni Henren ng isang dismissive na kamay, sinampal siya sa mukha, at kinaladkad siya palayo sa nabali na binti. Kalmadong nagsalita si Lito, huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala, Boss Lito. Alam ko kung paano kontrolin ang aking lakas. Nagbigay ng okay sign si Henren. Ilang saglit pa ay may narinig na mga hiyawan mula sa likod ng bahay. Tapos, natahimik ang lahat. Pinunasan ni Henren ang kanyang mga kamay at bumalik. Lumapit siya kay Lito, isang starry na titig sa kanyang mga mata, Boss Lito, tapos na. Ang batang iyon ay nanunumpa na hindi na siya mangangahas na manggulo pa. Tumango si Lito, very good. Boss Lito, pinupuri mo ba ako? Diyos ko, pinuri talaga ako ni Boss Lito, ano ang kailangan kong maging karapat-dapat dito? Masayang bulalas ni Henren habang umiikot sa silid. Ibinaling ni Yanyan ang kanyang tingin kay Lito, mukhang naguguluhan. Nahirapan si Lito na ipaliwanag, may mali sa kanyang mental na estado, itinuro niya ang kanyang sariling ulo. Nag-alinlangan si Yanyan, mas masahol pa sa iyo. Nagulat si Lito, pagkatapos ay tumango siya, mas malala pa kaysa sa akin. Nagpakawala si Yanyan ng, pagkatapos ay tumingin kay Henren at bumaantong hininga, kung gayon, malamang na wala na siyang maitutulong.